Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking YouTube channel na ito, Veritas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Veritas Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito po mga kabunyog, pumipili po ako ng piling-piling topic na magandang pag-usapan para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Dahil naniniwala po tayo, ang katotohanan o ang veritas ang magpapalaya sa ating bayan. Ito mga kabunyog, ang napili kong topic ngayon, magandang pag-usapan natin. Gumanti na ang China. Gumanti na. Ngayong hapon lang yan. Ngayong hapon. Gumanti ang China sa dito sa mga sunod-sunod na ginawa ng Pilipinas na paggigiit ng ating paninindigan para ipaglaban ang ating soberanya at teritoryo. Ang isa sa mga nanindigan para igiit ang ating soberanya at teritoryo ay ang mismong municipality o munisipyo ng bayan ng Kalayaan doon sa Kalayaan Island Group. Ang bayan ng Kalayaan doon sa probinsya ng Palawan ay nagpasa noong nakaraang araw ng resolusyon. Ang kanilang local government unit o LGU ay nagpasa ng resolusyon na dinideklarang persona non grata ang ambassador ng China sa Pilipinas, si Jing Chan. Diniklara ng Palawan, ng bayan ng Kalayaan, ang ambassador ng China na persona non grata. Matapang, matindi rin talaga itong mga officials ng bayan ng Kalayaan. Kaya siguro si Marcoleta, kinakampihan ng China, gusto niya wag nang ipaglaban, i-give up na ang Kalayaan Island Group. Nandun sa Kalayaan Island Group sa KIG ang Barangay Pag-asa, kung saan nandun din yung Barangay Pag-asa na yan ay nandun yan sa bayan ng Kalayaan. Kaya nag-react yung mamamayan ng Kalayaan, pati na yung kanilang officials. Kaya nga nagpasa na naman sila ng resolusyon na hihilingin sa Senado at sa Commission on Appointments na tanggalin sa record ng proceedings ng Commission on Appointments yung sinabi ni Marcoleta na i-give up na lang ang Kalayaan Island Group. Kaya matindi itong Kalayaan, talagang naninindigan sila sa pangalan ng kanilang bayan, Kalayaan. Ngayon, galit ang China sa kanila. Kalalabas lang ng desisyon o parang advisory ng Chinese Embassy sa Pilipinas, hindi pwedeng pumasok sa China, sa Chinese mainland, hindi rin pwedeng pumasok sa Hong Kong o kaya sa Macau. Siyang dalawa na yan, Hong Kong at Macau, ay mga teritoryo yan ng China. Hindi umano pwedeng pumasok doon ang mga officials ng LGU ng Kalayaan, Palawan. 16 ang pangalan na binanggit, mga kabunyog. 16. Yung mga officials, mayor, vice mayor, saka mga konsihal ng bayan ng Kalayaan, naglabas ng advisory ang Chinese Embassy sa Pilipinas na hindi papahintulutan na pumasok sa Chinese mainland at sa Hong Kong at Macau ang mga officials ng municipality ng Kalayaan. Anyway, wala namang problema sa kanila yan. Actually, hindi naman, ewan ko lang kung gusto namang pumunta. Mga ordinaryong tao lang naman ang mga officials na ito ng Kalayaan. Hindi naman sila naghahangad na makabiyahe sa Hong Kong, sa Macau o kaya sa China. At kung pagbabawalan man sila, wala naman sa kanilang problema sa tingin natin. Ang pinaglalaban lang naman nila ay hayaan silang makapangisda sa mga teritoryo natin dahil atin naman yung Kalayaan Island Group na yan. Si Marcoleta lang naman ang nagsasabing hindi at kailangan na yung i-give up. Yun lang naman ang hinihingi ng mga officials ng Kalayaan Palawan, yung bayan na yan. Ang hinihingi lang naman nila na sila'y malayang makapangisda dyan, hindi hinaharas
Hindi binubuli ng China. Hmm? Kaya hindi naman usapin yung pagpunta sa China, sa Hong Kong or sa Macau. Wala namang problema sa kanila yan kung hindi sila papasukin sa mga teritoryo na yan. Hmm? Anyway, saludo tayo sa mamamayan at sa mga officials ng kalayaan dahil naninindigan sila sa kalayaan ng ating bayan, sa ating soberanya at sa territorial integrity ng ating bansa. Ang isa pang ginawa ng China na ganti ngayon, naglabas ng statement. Naglabas ng statement ang spokesperson ng embassy, yung Chinese embassy sa Pilipinas, si Xi Jinping. Ah, ang sinasabi niya, yung resolution daw na linabas ngayon ng Senado, yung Senate Resolution number 256 na nagkukundina sa mga ginawa ng China na yung ginawa ng China na pambabastos sa ating mga officials, kay Senator Kiko Pangilinan, kay Senadora Risa Hontiveros, kay Commodore J. Tariela, at yung pambabastos sa ating mga institusyon katulad ng Senado, ng ating Coast Guard. Naglabas ng resolusyon ang ating Senado kanina lang na ipasa na ito. Senate Resolution number 256, tinangkasa na itong harangin ni na Alan Peter Cayetano, Marcoleta at ng mga maka-Chinang pro-Duterte senators pero nabigo sila. Ngayon, galit ang China sa Senate resolution na yun. Ayon sa pahayag na nilabas ni embassy spokesperson Xi Jinping, political stunt lang daw yun, wala naman daw silbi yun. Sige nga, kung walang silbi, bakit kayo nagre-react? Political stunt lang daw yun, pakulo lang daw. Sige nga, kung pakulo yun, bakit kayo nagre-react? Dapat kung political stunt lang yun, di palampasin nyo na, political stunt lang naman pala. Hindi Kasi doon nakikita ang matibay na paninindigan ng ating Senado. Doon nakikita na hindi tayo masisindak sa mga ginagawang ito ng China at ng kanilang mga officials. Nandito sila sa Pilipinas, mga official sila sa embahada ng China dito, tagapagsalita sila ng Chinese Embassy sa Pilipinas, pero wala man lang silang pagrespeto sa ating bansa, sa ating teritoryo, sa ating soberanya. Kaya tama lang na yung Senado natin ay nanindigan. Ngayon, pinapalabas ng tagapagsalita ng China na political stunt lang daw ito, sabi ng embassy spokesperson. Pero kung political stunt lang ito, bakit nagre-react sila? Pinilit siguro nila na pinagalaw siguro nila sila Cayetano at Marcoleta para maharangan ito ang mga pakulo ni Cayetano. Huwag na muna natin itong ilusot. Pag-usapan na muna natin ng mahusay ito. Mag-conduct muna tayo ng mga hearings para talagang tama ang maging desisyon natin. Huwag nating madaliin. Hindi naman daw siya pro-China, pro-Philippines daw siya. Para din daw siya sa interest ng Pilipinas. Mga drama naman ni Cayetano, kunwari lang maka-Pilipino, maka-China kayo. Yun ang malinaw diyan. Si Marcoleta naman, hindi naman daw siya nagsabi na i-give up ang Kalayaan Island Group. Anong hindi nagsabi? Ang linaw-linaw ng records. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, gumanti na ang China. Pinagbawalan na pumasok sa China yung mga officials ng Kalayaan Municipality. Bawal pumasok sa China, sa Macau, Hong Kong. Ano naman? hindi naman lang yan ang habol ng mga officials na yan ng Kalayaan, ng bayan ng Kalayaan. Ang gusto lang naman nila makapangisda sa mga teritoryo ng ating bansa. Yun ang kanilang pinaglalaban. At itong Senado natin, binira ng China, sabi ng China, political stunt lang daw yung resolusyong ipinasa, yung resolution number 256. Ano kung political stunt sa tingin nila? Pero yun ay saludo ang mamamayang Pilipino sa ginawa ng Senado natin dahil nanindigan ang mga senador natin. Sa kabila ng maniobra nila Cayetano, nila Marcoleta na harangin ito, i-delay ito, hindi nagpatinag, hindi nadala ang ating mga senador. Kaya saludo tayo. At si Senate President Soto, nang naglabas ng statement ang tagapagsalita ng Chinese Embassy, sabi ni Senate President Soto, hindi political stunt yun. At totoo ang paninindigan na yon ng Senado. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, saludo tayo sa
mga opisyal ng Bayan ng Kalayaan, saludo tayo sa ating Senado. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.